Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Nandito tayo sa Serene Residences Tagaytay. Finally, natapos na natin. There's so much things na ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari kung nakita niyo yung previous video. Like kung ano yung, let's say, horror story. So ito na yung kinalabasan nung ating project. So, yun. To start with, ito yung naging entrance hallway natin. So, yan. Entrance pa lang, maliwanag na, no? So, share ko lang sa inyo yung isa sa mga feature na kinukwento ko na, yun nga, na meron akong kinostom na cover. So, ito yung, yan, designer yung kanyang cover ng breaker. So, yan, kung makikita nyo, akala nyo parang wall art lang siya, pero meron siyang cover ng breaker. So, yun. And then, yan, dito lang sa entrance, close lang natin yung door. Yan. So, ito, call it an entrance or foyer. So, marami pa rin nangyayari. So, instead na dead area to, we made sure na meron tayong mailagay. So, one of the things na feature dito is, itong cabinet, meron siyang storage. So, this storage is intended for yung kanyang mga mop, walis, ganyan. So, for now, nilagay natin to, which is these are movable, no? So, malilipat-lipat mo kung saan mo gusto ilagay yung walis mo or mop mo or anything na mahaba. So, yan. And then, dual purpose, nilagyan na rin natin ng, ayan, yung shoe rack niya. So, double ano siya, double layer na shoe rack. And then, this is our foyer para pag sa entrance mo pa lang, pag social na social ang dating. Meron kang lalagyan ng susi, patungan ng susi or whatever, or lagyan mo ng picture frames dito. And then, naglagay ako dito, yan, nilagay ko yung bag ko. Meron akong nilagay na bag holder or umbrella holder or anything na gusto mong isabit sa entrance pa lang. And then, yun, kung makikita nyo, meron tayong wall panel, accent panel na para magdala dun sa area na hindi naman bare na bare or puro table lang. So, we have something like this na para maganda yung itsura, entrance pa lang, ang ganda na. So, iikot tayo. And then, ito yung mga malaking pinagbago dito. Kasi the last time, kung maalala nyo, isang mahabang weird na table to, try ko i-pop up dito yung sa video. So, may mahabang countertop. Sabi ko sa owner, hindi ko alam kung kitchen ba yun o or work table. So, yan, binago natin yung format. So, lahat ng probably yung mga taga-Serene, magkaroon din kayo ng idea, no? So, itong kitchen, yun, minaximize natin yung dating granite niya, kung yung mahaba doon. Yan, sinukat natin yan na kumasya at magamit natin. So, mas maayos-ayos na yung cut niya kaysa before na weird yung cut. Nasa corner, nasa corner yung sink niya. Ngayon, in-L shape na lang natin, tapos inurong na natin dito yung sink. So, mas maluwag na, di ba? Kung maalala niyo dati yung elbow area, hindi talaga applicable yung ginawa nung dating contractor. And then yun, ito yung microwave area. Tapos lahat yan, nilagyan natin ng lighting. Tapos inayos natin yung mga saksakan. Kasi ngayon sa dating contractor, may mga nilipat siyang power outlet. So, hindi na natin pinaglilipat, in-arrange na lang natin na like i-cover dahil nga nandito yung sink, kinover na lang natin to para hindi na natin patayin. Then nga nilagyan ng mga power outlet. And then, yan. Oh, one thing. Ito, yung mga taga-Serene, kung magkakayong idea, nandito pala yung mount nung kanilang internet. So, ito yung naging idea namin para hindi na nakakalat sa unit or magkapang pa lang masyadong maraming wire. So, yan. Ito yung cabinets natin. Yan. Tapos may open shelf tayo na pwedeng lagyan ng mga easy access, mga coffee or whatever. Yan. Tapos mas maluwag na siya compared before, no? Kung maaalala nyo. And then, yun, tinabi natin yung ref. Nagkaroon ng enclosure, pero may naka-divider pa rin siya. Tapos, kasunod na natin yung wardrobe. So, yan. So, yung dati yung wardrobe, di ba, nandun sa dulo. So, yan, nire-arrange natin
na mas maluwag na siya kumpara dati. Maluwag naman dati, pero yun nga, hindi kakasya yung bed. So this time, we made sure na kakasya at makakalakad yung tao dito. So yan. So ito yung naging entertainment area natin. Multi-purpose. Marami tayong nagawa dito. So other than that pala, yun, yung mga naging correction natin, meron na tayong mga handles. So hindi na mahirapan si owner na mag-open and then hahawakan daw niya dito. So yan, may mga support na yan. Okay? Tapos, ano pa yung mga features natin dito? So meron akong ginawa, no? So ito yung magiging double purpose dresser table or work table niya kasi nga wala talagang space dito. So, dahil dresser table siya, hindi pwedeng walang mirror. Ang problem ko kasi, yung mirror, nakatapat sa bed yon. By feng shui, yung iba naniniwala, yung iba hindi. Pero yun, for me, hindi naman masama maniwala. So, ayoko highly likely, ayoko nakatapat yung mirror sa bed. Mostly, hindi lahat, pero minsan talaga kailangan nandun yung mirror. So, ang ginawa natin na treatment dun is meron tayong hidden mirror. So, yan, pag ginagamit mo siya, yan, meron kang mirror. Diba? So, yun, sobrang ganda ng feature na, yan, kinustom, talagang dinesign and build namin to na maging ganun. So, hindi natin mabibili to kahit saan tong idea. And then, since kung nakwento ko nga, dahil si dating contractor, naglipat-lipat ng mga wire, ganyan. So, meron kaming min-maximize dito. Ay, inayos na space. Actually, dapat, na to open. Pero si owner sabi niya, please go mong paraan na makover yung saksakan. So, ayan yung mga nakalagay na saksakan dati. So, actually, itong mga to, dapat nasa kabila yan, ginapang yan somewhere. Pero yun, tinreatment na lang nga namin na ito yung naisip namin na movement. So, di ba? Hindi na siya eyesore kasi nga sabi niya nga, ayaw niya na-eyesore siya. Altogether, yun. Ang ganda niya, no? So, altogether, etong TV, kasi pag anong tawag dito? Naka-swivel. So, kasi ang sofa nandun banda, pag nanonood sa sofa, pwede nilang hilain to, tapos ihaharap nila sa may sofa area. Pero pag steady nga siya, or you're keeping it, para hindi makalat, nandiyan, nakaipit lang. So, movable yung ginawa namin na TV mount. Tapos, altogether, yung mga switches niya nasa likod. So, yun. Yan, then nilagyan natin ng lighting para pag yun nga, maganda yung dating niya. Pag matutulog ka na, may maganda kang lighting. So, yan. And then, nandito tayo sa bed. So, yung bed, supposedly, bibili na lang si ma'am. Pero naisip niya nga na i-custom na lang para terno-terno na rin yung kama. Pero siya nang magpo-provide ng mattress. Kaya wala pa yung mattress. Yun, yung bed nga pala natin, dahil kinostomize nga natin, gumawa tayo ng storage with lock. Yan. So, may lock siya. Kasi nga, probably Airbnb to. Then, the height of this one should fit or must fit nung mga luggage, no? So, yan. Lahat siya may lock back to back. Yung sa kabila, may cabinet din yan. Pero, as access na lang yan. Hindi kasi siya mabubuksan. So, yun is backup lang kasi kung malalim na, doon na lang i-access yung mga may ipit sa likod. So, yun yung concept niya. So, yung mga bagay na yun na naiisip-isip natin. Kaya, yun. Yung curtains din natin, yan, ginawa rin natin, double curtains na nakalinen, tsaka blackout. So, yan. Ito yung naging treatment natin dito, no? So, kung maalala nyo dati, punong-puno ng mga molding to na hindi ko alam paano yung inisip nung nag-design. Pero, yun, tinanggal natin lahat ng molding para hindi siya masakit sa mata. So, yan yung naging treatment natin. So, parang cozy lang siya, malinis lang, di ba? Na hindi masyado magulo yung background. So, yan. And then, naglagay tayo ng mga veneer panels dito.
yun, niretain din natin yung mirror niya dati. So, nandyan yung mirror, inayos lang natin yung framing para mas mukhang elegante pa din yung itsura, no? So, yan. And then, supposedly, yun nga, si owner kasi ang mamimili ng furniture dito. So, ideally, by our design, try ko rin i-pop up yung dinrawing ko para sa kanya na positioning ng furniture. So, nandito yung sofa niya, tsaka meron pa siyang ilalagay na dining table dito, banda. So, yan yung space for it. But, thing is, yun nga, kung makikita nyo, very maluwag pa din siya, sprawling, tsaka well thought out yung spacing ng lugar niya. So, yan. Ito yung nagawa namin. Tapos, lahat ng ilaw, pinalitan. Ginawa namin ng warm white. So, naglagay na rin kami ng ceiling fan. Because even Tagaytay is known as malamig na area, hindi na ngayon, nung araw siguro, pero ngayon, talagang umiinit na rin sa Tagaytay. Gagaya ngayon, naka-aircon din kami, so hindi na rin yung weather niya, nagiging parang Manila weather na rin. Pero yun, naglagay kami ng ceiling fan, and then nagpalit kami ng ilaw. So if you can see, yun, very relaxing na and nakaka-happy na yung lugar. Actually, nakausap ko na si ma'am, nakita niya na to prior, nung nag-finishing kami. I think she's very happy naman dun sa nangyari. Siyempre, hindi pa rin maiiwasan, may mga touch-ups kami, ganyan. So, yun, titry na namin ayusin yung mga touch-ups. So, yun. Ito pa pala sa kitchen. Naglagay kami, pinahabol din, kitchen basket. So, yan. May kitchen basket tayo dito. So, yun. And then, yun, nilagyan din ng gulong yung, anong tawag dito, ng ref. And then, ito, yan, may pull-up cabinet na naman kami. So, mas marami kang malalagay. Yun. Probably, siguro, comforter or I don't know, ano pwede ilagay. So, sila owner na bahala. Pero yun, pinrovide natin yung storage as much as possible na, as much yung pwede nating ilagay. No? So, and then, dito naman tayo sa bathroom. Yan. So, sa bathroom, inayos natin yung mirror. Kung yung dati kasi, yung mirror nito, isang malaking mirror na hindi akma yung mga bagay-bagay, no? So, yan, naayos na natin tong table, inatras natin, kinot, maluwag na siya. So, yan, it's so much better than before. Kung maalala nyo dati, ang pinto ay tumatama dito. So, ngayon, inatras na natin. Yan. So, mas maluwag na siya. Dati, pagpasok mo pa lang, sink na agad. And then, ito, pinalitan natin yung mirror. Ginawa natin parang storage na. Kasi dati, isang wide mirror na parang, okay naman siya, pero, yun nga, could have been better siguro na yun. Meron din tayong lagayan, ganyan. And then, dahil since naka-machuka tiles na nga to, and may mga black details, pinalitan na rin natin yung mga ibang parts niya ng black din. So, naglagay tayo ng towel rack na black, and then dinagdag natin tong, yung shower caddy, black na rin. Yan, pati yung bidet, yan, black. So, basically kasi kakatapos lang din ng construction, maalikabok pa. So, kailangan pa ng more cleaning, no? Tsaka, yun nga, pag sa construction, it will take time to clean out yung alikabok kasi kahit walis ka ng walis, vacuum ka ng vacuum, umaangat ang pag wala ng tao, bumababa yan, so maalikabok. It will take time. Pero, yun nga, ito ding, yung curb, kung maalala nyo dati, ginawa nila, dire-diretso yung sahig. So, ngayon, may harang na siya. Tapos, lalagyan na lang ng shower curtains yan para, yun. Buti, pinag-usapan namin ni ma'am na, yun nga, hindi ko mawawarranty. But thank goodness na yung kanyang glass, nalipat natin, naangat natin. Walang naging problema. Altogether, yung mga granite natin. So, yan, hindi namin ginaguarantee. Pag naggawa kami ng granite na hindi galing sa amin or hindi brand new, hindi namin mag-guarantee. Pero thank goodness na
yan nga, hindi naman kami nabasagan. Saktong-sakto lang talaga, everything. Tapos, then yung backsplash, pinalitan natin, nawala na yung mga, yung pantay-pantay na, ano nga tawag din, yung maliliit na subway na hindi siya na subway. So, yun. That's it. So guys, again, thank you for watching. I hope na-enjoy nyo itong video natin for Serene Residences, and I hope talaga na natuwa rin si owner sa kinalabasan nitong unit. Napakalaki ng pinagbago, no? So again guys, thank you for watching. Thank you dun sa mga nagsusupport din, nagpi-PM, nagko-comment. Sobrang nakakataba ng puso na nakaka-excite gumawa ng videos talaga, at try namin mas gandahan pa para mas marami pa kaming ma-share or mas marami rin kayong matutunan dito sa platform ng YouTube. Kaya thank you so much. And again, don't forget to follow, like, and subscribe to our social media channels, Facebook, Instagram, and YouTube, LBP Arts and Interior. So, even sa Google, mahanap na rin kami. Google search, nandun na rin. So, thank you so much. And I'll see you on the next video. Bye! And hi guys! Nandito tayo ulit. Nag-video na tayo prior. So, ngayon, na-tsempo at nagkataon na nandito si ma'am para mag-turn over ng unit. So, yan, interviewin natin siya straight from her mouth or lips, yung ano talaga yung totoong reaction para hindi tayo puro kwento lang. So yun ma'am, ano yung na-feel mo nung turn over na tayo? Sobra akong tuwang-tuwa kasi nga, di ba, na-scam ako ng unang contractor. Kasi sobrang, doon sa previous vlog mo makikita nila na sobrang palpak ng pagkagawa. Yeah. I'm so happy doon sa outcome. Di ba, parang ano na talaga, kasi hotel vibes siya. Hotel feels yung dating niya. Na-meet natin yung na-meet mo yung expectations. So, thank you very much, Al. I'm so happy. Thank you. Thank you. So yun, alam nyo na yung sinabi ni ma'am na yun. She's very accommodating. Thank you. Tsaka na-impress rin yung mga neighbors ko. Tinatanong, sinong contractor ko? So yung mga taga-Serene, antayin nyo ako dito ulit. So may mga kasunod pa. So yun. So yun ma'am, may sasabihin ka pa. Wala na. Thank you very much. So, I'm very, very happy and satisfied. Ayan. So guys, thank you. Watch out ulit sa next video and vlog. Yun, lalabas natin yung video nito soon, very, very soon. Yan. See you again. Bye!